Kabanata 846. Swoosh. Gayunpaman, natigilan ang lahat. Nakaharap sa paglitaw ng suntok na ito. Gayunpaman, biglang gumalaw ang figure ni Zephyr, at lumitaw ang mga imahe ng multo sa hangin. Kumislap si Phantom, at ang kanyang figure ay patuloy na nagbabago na parang damong dagat. Boom! Pumutok ang lakas ng kamao. Isang pagsabog na nakakadurog ng lupa ang umalangaw-ngaw. Bigla, ang espasyo sa loob ng radius na daan-daang metro kung saan matatagpuan si Zephyr ay tuluyang nawasak. Gayunpaman, hindi nasaktan ang katawan ni Zephyr. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay parang isang maliit na bangkang gumugulong sa dagat. Bagamat mukhang mapanganib, sa katunayan, hindi siya nasaktan. Halimaw. Anong halimaw? Pervert. Sa isip ng lahat, ang mga salitang ito ay maaari lamang gamitin upang ilarawan si Zephyr. Swoosh. Damn it. Dahil sa matagumpay na pag-iwas ni Zephyr, hindi napigilan ni Crippled Scorpion ang umungol ng malakas. Mabilis niyang ikinumpas ang kanyang kamao. Bawat isa sa kanila ay may kahanga-hangang lakas ng pagsabog, na nagpasabog sa nakapalibot na espasyo na may laks-laks ang metro. Gayunpaman, hindi siya sinaktan ni Zephyr. Umilag lang siya nang walang anumang pagbabago. Swoosh! Sa wakas, nilabanan niya ang hindi mabilang na mga galaw. Bahagyang gumalaw ang nakapikit na mga mata ni Zephyr. Buzz! Biglang dumilat at pumikit ang mga mata niya. Bumukas ang kanyang mga mata. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Namulat na si Zephyr. Ang matalas na disipulo ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, na para bang nakakita siya ng isang himala. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga mata ni Zephyr ay napakapurol at matigas. Sa kaibuturan lamang ng kanyang mga mata, mayroong isang mahiwagang aura, na parang naglalaman ito ng sansinukob, sapat na para malasing ang mga tao. Bang! Naikuyom niya ang kanyang kamao. Biglang lumipad ang kamao ni Zephyr. Ang suntok na ito ay walang kahanga-hangang lakas ng pagsabog na gaya ng Crippled Scorpion, ni wala rin itong malakas na momentum. Gayunpaman, sa harap ng Crippled Scorpion, ang suntok na ito ay parang pag-atake ng isang Diyos. Tila iisa lamang ang suntok sa pagitan ng langit at lupa, at ang lahat ng espasyo sa paligid nito ay tuluyang napigilan. Wala siyang pagkakataong makaiwas. Bilis. Bilis talaga. Maraming eksperto sa bilis ang nanlaki ang mga mata, kabilang ang nakatatandang si Cuthbert Manwaring ng Windpeak. Manwaring. Hindi niya maiwasang tumayo. Walang sino man ang maaaring mas magulat pa sa kanya. Tila mabagal ang suntok ni Zephyr, ngunit sa totoo lang, mabagal ito. Nakakagulat na mabilis ito, at napakabilis nito na nagpaparamdam sa mga tao na mabagal sila. Gayunpaman, kahit si Cuthbert Manwaring ay hindi masabi kung gaano kabilis ang suntok na ito. Pakiramdam niya ay lumampas na ang bilis ng suntok na ito sa bilis ng tunog at umabot pa sa antas na kahit siya ay hindi maisip. Bang! Sa ilalim ng mga mata ng lahat na puno ng gulat. Napalipad ang paylay na alakdan dahil sa suntok na ito. Walang awang dinurog ng kamao ang dibdib ni Crippled Scorpion. Ang 4 na metrong taas at nakakatakot na katawan ni Crippled Scorpion ay parang isang maliit at gumuhong bundok habang lumilipad ito pabalik sa napakabilis na bilis. Rumble. Nayanig ang lupa. Ang katawan ng paylay na alakdan ay bumuo ng isang malaking hukay sa lupa. Sa kabaligtaran, muling ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata pagkatapos ng suntok. Anong nangyayari? Nagulat na naman ang lahat nang makitang muling pumikit si Zephyr. Kabanata 847. Nagkukumpuni ba talaga siya o nagkukunwari? Maraming disipulo ng Bright Gold Sect ang hindi napigil ang sumigaw. Dahil nasugatan ni Zephyr si Yun Tianjing at kinuha ang sangkatlo ng banal na liwanag ni Yun Tianteng, nasaktan na ni Zephyr ang Bright Gold Sect. Humph, kunwari. Subukan mong magpanggap. Gayunpaman, ang mga salita ng mga disipulo ng Bright Gold Sect ay agad na naging dahilan upang minamaliit sila ng ilan. Oo, hindi naman kinailangang magpanggap ni Zephyr. Wala naman itong naitulong sa kanya. Puff. Mabilis na nanginig ang katawan ng paylay na si Scorpion.
Tatayo na sana siya, ngunit kalahati pa lang ang narating niya. Hindi niya napigil ang iluwa ang isang subo ng dugo. Sa harap ng kanyang dibdib, isang malinaw na bakas ng kamao ang lumitaw na parang isang tatak. Sa oras na ito, mabilis na pumipilipit ang kanyang katawan, at ang kanyang mayabang at dominanteng mukha ay puno ng takot. Nawala ang kanyang uhaw sa dugo at baliw na aura, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Marahil ay hindi alam ng iba, ngunit alam niya kung gaano kakilakilabot at kamangha-manghang ang suntok ni Zephyr ngayon lang. Ang kanyang mga panloob na organo ay tuluyang nawalan ng kontrol, at mayroon pang ang naputol na takbo. Sa oras na ito, ang kanyang tunay na enerhiya ay biglang nabaligtad. Wala siyang lakas para lumaban kahit kaunti. Takot. Habang nakatingin sa binata sa harap niya, hindi niya mapigilan ang takot sa kanyang puso. Bilang isang henyo ng Beast Blood Clan, at isang brutal na tao, natural lamang na may kumpiyansa si Crippled Scorpion. Mas bibihira pa siyang makaramdam ng takot, dahil ang takot ay dapat na makita sa ibang tao. Gayunpaman, ngayon, takot na si Crippled Scorpion kay Zephyr Khan. Sa pag-iisip sa labis at nakakabaliw na suntok, hindi mapigilan ng kanyang puso ang manginig. Puff! Isa na namang subo ng dugo ang nasabwag. Hindi na kayang pumiglas ng kanyang katawan habang dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Malinaw na hindi na niya nagawang lumahok sa mga sumunod na labanan ng matagal. Buzz! Kalahati ng banal na liwanag ay lumipad palabas ng katawan ni Zephyr at sumanib dito. Pagkatapos, bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr, ngunit hindi nagtagal ay naging kalmado. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naging mas elegante, na parang naliligo sa sinag ng Diyos. Buzz! Isang sinag ng nakasisilaw na liwanag ang muling lumitaw. Nagbago na naman ang ekspresyon ng lahat. Muling lumitaw kay Zephyr ang nakasisilaw na liwanag. Anong nangyayari? Anong problema sa banal na liwanag? Hindi gaanong maraming pagkakataon para lumitaw ito ng 2 beses ng magkasunod. May ilang taong nakadama na tila mas madalas ang mga labanan sa Zephyr. Gayunpaman, kahit na walang gaanong pagkakataon para sa isang tao na patuloy na ipatawag, hindi naman ito imposible. Kaya naman, medyo naging mausisa lang ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Zephyr ay isang eksperto mula sa Heavenly Feather Sect. Kakaiba ang mga eksperto ng Heavenly Feather Sect. Sa mga kakaibang kasanayang kanilang pinag-aralan, kaya nilang ibuka ang isang pares ng pakpak sa likod ng kanilang mga likuran. Ang mga pakpak na ito ay gawa sa bihirang metal. Hindi lamang nila mapapabilis ang kanilang mga takbo, kundi maaari rin silang gamitin bilang mga sandata. Ang bilis ng isang disipulo ng Heavenly Feather Sect ay maituturing na pinakamataas na antas. Ang taong ito ay mas mabilis kaysa sa Crippled Scorpion. Sa pagtingin kay Zephyr, maraming tao ang nagsimulang umasa kung paano haharapin ni Zephyr ang dagok. Ang disipulong ito ng Heavenly Feather Sect ay isang binata pa lamang. Siya ay napakakalmado kumpara sa Crippled Scorpion. Kaya naman, hindi siya naging pabaya mula pa sa simula. Gumamit na ang disipulong ito ng isang pares ng pakpak sa kanyang likod. Kabanata 848. Swoosh! Habang nakabuka ang mga pakpak na metal, biglang naglaho ang katawan ng disipulo. Sa isang kisap mata, lumitaw ang lalaking ito sa harap ni Zephyr. Buzz! Biglang gumalaw at sumugod ang 2 pakpak. Pagkatapos, mabilis na lumitaw ang tunog ng pagkapunit. Sa oras na ito, ang 2 itim na pakpak ay hindi na sinusuportahan ng bilis, ngunit naging 2 malalaking matalas na talam, na mabangis na napunit at matalas, direktang nananatili sa loob. Swoosh! Pagharap sa atake ng kalaban. Tila may naramdaman si Zephyr, at marahas na gumalaw ang kanyang mga paa. Swoosh! Muling lumipad pabalik ang kanyang katawan na kasing bilis ng kidlat. Saan ka pupunta? Ang disipulong ito ay nagpakawala ng isang matinding ungol. Marahas na tinapik ng mga pakpak sa likuran niya. Pagkatapos, siya ay naging isang matalas na espada at muling hinabol si Zephyr. Swoosh! Gayunpaman, nang akmang aatake na naman siya, biglang dumilat ang mga mata ni Zephyr.
Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay hindi na blanca, kundi malinaw. Hindi lang iyon, kundi may kakaibang pagbabago-bago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Makatiting na nakalilitong mata. Isang bulong ang dahan-daang lumabas sa bibig ni Zephyr. Ano? Ang mabilis na kumikilos na mga disipulo ng Heavenly Feather Sect ay walang oras para umiwas at direktang nakita ng mga mata ni Zephyr. Bang! Nang walang nakikitang ibang reaksyon mula kay Zephyr, ang mga disipulo ng Heavenly Feather Sect ay bumagsak mula sa langit. Hindi lang iyon, ang katawan ng disipulo ay nabaluktot din ng husto. Mukha siyang masakit at sumisigaw na parang sugatang halimaw. Wala man lang kahit kaunting atensyon si Zephyr sa disipulong ito. Nakatayo siya roon, ipinikit muli ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang paghinga, idinilat niya itong muli. Isara, buksan. Habang nangyayari ang pagbabagong ito, lalong lumilinaw ang mga mata ni Zephyr. Walang dod ang natalo ang disipulong ito ng Heavenly Feather Sect. Kalahati ng banal na liwanag ay ninakaw ni Zephyr. Ang sinaunang aparisyon, multo sa likuran niya ay lalong lumino. Isang sinag ng banal na liwanag ang muling sumilay. Ito ang tawag ng banal na liwanag. Ano? Ano ba to? Nang makita nila ang taong tinawag ng banal na liwanag, sa wakas ay nagbago ang kanilang mga mukha. Ito ang ikatlong beses na patuloy na tinawag ng Divine Light ang parehong tao. Gayunpaman, nang muling ipatawag ng banal na liwanag ang kalaban ni Zephyr, ang mga mukha ng lahat ay naging kakaiba at may pag-asam. Ito ay dahil sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Zephyr ay hindi iba, kundi si Duan Kongchen. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang muling dumilat ang mga mata ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, ganap na silang malinaw, at walang senyales na muling pipikit ang mga ito. Habang nakatingin kay Duan Kongchen, ang sulok ng bibig ni Zephyr ay kumarba at naging mahina. Bagamat napakahina ng isang malamig na aura, agad itong kumalat at tinakpan ang buong investiture stage na parang isang malamig na taglamig. Habang lumalawak ang malamig na pagpatay, kumakalat din ang boses ni Zephyr. Ngayon, ikaw naman. Tila napakakalma ng pangungusap na ito. Gayunpaman, nagsimula itong umalangaw sa buong larangan ng digmaan na parang dumadagandong na kulog. Sa sandaling ito, si Zephyr ay talagang dominanti. Bigla na lang, sabay-sabay na itinoon ng lahat ang kanilang atensyon kay Duan Kongchen. Kabanata 849. Kapag naiisip ang sinabi ni Zephyr noon, maraming tao ang itinuring itong biro, ngunit ngayon ay wala nang tumuring na biro. Mula simula hanggang ngayon, mas mataas ang antas ng lahat ng kalaban ni Zephyr kaysa sa kanya. Sa tuwing maglalaban sila, ang kanyang mga kalaban ay pawang mga walang kapantay na henyo. Sa Eni Academy, hindi sila maituturing na mahina, ngunit nagawa ni Zephyr na mabuhay hanggang ngayon gamit ang kanyang level 7 agility cultivation. Hindi lang siya nanalo, kundi naging isa rin siya sa mga disipulo sa antas hari mula sa isang ordinaryong disipulo. Lalo na ngayon, nang tunay na imulat ni Zephyr ang kanyang mga mata at maging malinaw ang kanyang isipan, malinaw na naramdaman ng lahat ang kakaibang pagbabago sa kanya. Mahirap intindihin ang pagbabagong ito, at mahirap para sa sino man na hulaan kung anong uri ng pagbabago ang nangyari kay Zephyr. Ngayon ay nagiging interesante na ito. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang pagtutol ni Zephyr kay Duan Kongchen. Tingnan mo ang lalaking ito, hindi naman siya yung taong laging gumagawa ng gulo. Oo, ang mga taong tulad ni Zephyr ay lubhang nakakatakot, dahil napakabata pa niya para magkaroon ng limitadong mga tagumpay sa hinaharap. Ang pag-atake sa isang kalaban na tulad niya ay parang isang bangungot. Madali lang itong masira dahil lang sa mabangis ito. Maraming kalaban na ang natalo ni Zephyr. Iyan ang kakayahan niya, pero hindi alam ng lalaking ito kung paano manatiling tahimik. Si Duan Kongchen ay isang disipulo ng Great Yan Sect at isa sa 5 dakilang The Academies. Gusto siyang patayin ng lalaking ito sa oras na gusto niya. Malinaw na pinapahina nito ang tahimik na pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa pagitan ng 5 dakilang The Academies.
Malinaw na iniisip pa rin ng ilang tao na hindi patas ang ginawa ni Zephyr. Sa tingin ko hindi. Hindi mapagmataas na tao si Zephyr. Natatakot akong may dahilan kung bakit hindi natin alam. Sa ilalim ng talakayan at titig ng karamihan. Kalmado ang mukha ni Duan Kongchen at ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw, na nagpapahirap sa mga tao na makaramdam ng kasamaan. Habang nakatingin kay Zephyr, ngumiti si Duan Kongchen at sinabing, Junior Brother Kan, kahit hindi ko alam kung bakit ka galit sa akin, ako, si Duan Kongchen, ang unang humihingi ng paumanhin sa iyo. Gayunpaman, dahil gusto mo akong hamanin, tatanggapin ko ang hamon mo. Okay. Agad na pinuri ng maraming tao ang mga salita ni Duan Kongchen. Habang lumalakas ang kalaban, lalo kang lalakas. Kahit na walang kapantay ang lakas ng kalaban, hindi pa rin siya bastos. Tunay ngang magaling itong si Duan Kongchen. Tama. Kung ikukumpara sa agresibong si Zephyr, maganda ang impresyon sa atin nitong si Duan Kongchen. Sa gitna ng diskusyon ng lahat. Sa di kalayuan, hindi maiwasan ng Oriental Peak Master ng The Boundless Academy, ang elder na si Lucia Pearson, na magpakita ng kahinahinalang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Pagkatapos, tumingin siyang muli at nakita si Laiyan, na gumaling na sa ilan sa kanyang pulmonya at pinapanood ang labanan mula sa kanyang upuan. Sa kung anong dahilan, palaging nararamdaman ng matandang si Lucia Pearson na ang dahilan kung bakit iginigiit ni Zephyr na hamanin si Duan Kongchen ay dahil sa kanyang disipulo, si Laiyan. Swoosh! Bahagyang kumurap ang figure ni Duan Kongchen. Lumutang sila patungo sa larangan ng digmaan. Ang kanyang eleganteng aura ay kasing liwanag ng hangin at mga ulap. Isa nga siyang eleganteng batang Panginoon. Sa isang iglap, ang simpleng galaw na ito ay nakaakit ng atensyon ng mga babaeng disipulo, at ang kanyang magagandang mata ay napuno ng hindi maitagong pagmamahal. Zephyr. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang walang kwentang tao sa level 7 agility, ay makakarating sa ganitong antas. Hindi ito simple. Habang nakatingin kay Zephyr, bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Duan Kongchen at palihim siyang nagpadala ng isang mensahe sa boses. Hindi nagsalita si Zephyr. Malamig lang siyang tumingin kay Duan Kongchen, at ang killing intent sa kanyang katawan ay unti-unting namumuo. Kabanata 850. Ang gwapo talaga ni Laiyan, at nabibighani rin ako sa mukha niya. Alam mo ba? Noong nakipag-away ako sa kanya, naawa pa nga ako sa kanya. Sa kasamaang palad, kumpara rito, mas handa akong makita ang galit mong itsura. Nakakapanibago ang pakiramdam na yan. Sa harap ng katahimikan ni Zephyr, muling nagsalita si Duan Kongchen. Parang walang galit sa pagitan natin. Dahil sa paulit-ulit na pang-aasar ni Duan Kongchen, nagsimula ring magpadala si Zephyr ng isang mensahe ng boses. Oo, walang puot, pero ang isang babaeng tulad ni Erin Rhodes ay hindi isang taong maaari mong hawakan. Gusto ko ang babaeng ito, at patuloy mo akong hinahamon, kaya kailangan kitang turuan ng leksyon. Sa daan patungo sa banal na lungsod ng Cloud City. Si Duan Kongchen ay labis na nahuhumaling kay Erin Rhodes. Sa kanyang palagay, ang isang pambihirang kagandahan tulad ni Erin Rhodes ay dapat mapunta sa isang henyo na tulad niya. Ano ba si Zephyr? Isang disipulo na itinuturing na basura ng The Boundless Academy ang nangahas na makipagkompetensya sa kanya. Kaya naman, dapat mamatay si Zephyr. Masasabing ang pakikipaglaban ni Zephyr sa kanya ay isa ring sunod-sunod na plano para kay Duan Kongchen. Siyempre, kahit si Duan Kongchen ay hindi inaasahan na si Zephyr ay magiging ganito kalakas at magiging isa sa nangungunang siyam na hari. Masasabing ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Duan Kongchen. Talaga. Sa wakas ay nakuha ni Zephyr ang sagot at ngumiti. Dahil lamang sa inggit kaya paulit-ulit na nagbalak si Duan Kongchen laban sa kanya at malubhang nasaktan pa si Laiyan. Ang mga simpleng bagay na ito ay sapat na upang bigyan si Zephyr ng sapat na dahilan upang patayin ang hamak na ito. Habang lalong tumitindi ang ngiti ni Zephyr. Isang walang katapusang malamig na aura ang tuluyang sumabog sa oras na ito. Ang lakas ng loob mo.
Ang Great Yan Sect ay isa sa 5 dakilang The Academies. Ang mga kilos ni Zephyr ay malinaw na nagpapahina sa matalik na ugnayan sa pagitan natin at ng Great Yan Sect. Sa plataporma kung saan naroon ang mga matatanda. Nanlamig ang mukha ng elder na si Ethan Klein at mapang-uyam niyang sinabi. Humph, kung ganoon nga, bakit naman malubhang masasaktan ang disipulo ko? Sa harap ng mga salita ni Ethan Klein, ang unang taong bumaling sa kanya ay ang elder na si Lucia Pearson. Boom! Magsasalita pa sana si Ethan Klein nang may biglang sumabog. Ang killing intent ni Zephyr ay lalong lumalakas, at ang kanyang momentum ay tumataas. Gayunpaman, sa oras na ito, si Duan Kung Chen ang nagkusa na umatake. Junior Brother Kan, kahit na isa ka na sa 9 na dakilang hari, napakaswerte mo pa rin. Sa larangan ng martial arts, hindi ka dapat maging mapagmataas. Sumabay si Duan Kung Chen sa ihip ng hangin, at nakangiting sinabi. Gayunpaman, dahan daw ang hinati ng kanyang palad ang kawalan. Bigla, isang walang katapusang sinag ng Diyos ang mabilis na bumuo ng isang malinaw na talim ng liwanag at tumama kay Zephyr. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Malamig ang mga mata ni Zephyr habang mabilis siyang sumugod palabas dala ang kanyang spirit break ang sword palm. Rumble. Si Duan Kung Chen ay isang ang eksperto sa half-step to spirit realm. Bawat galaw niya ay naglalaman ng walang hanggang divine power. Habang nagbabanggaan ang dalawang puwersa, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa kalangitan. Matagal na akong hindi nasisiyahan sa Duan Kung Chen na ito. Mukha siyang mapagkunwari. Junior Brother Kan, patayin mo siya. Sa oras na ito, nagsimula nang maglaban sina Zephyr at Duan Kung Chen sa kawalan. Habang nakatingin sa labanan sa pagitan ng dalawa, sumigaw ng malakas si Tristan Zane.